Happy farming! Kumuha lang tayo ng ating mga lumang damit na gagawin nating pantali doon sa ating mga lastay. Dahil malayo yung bayan, kinulang tayo sa gamit na pantali. Kaya imbis na tayo ay pumunta pa sa bayan para bumili ng pantali dito sa ating paglalastay, ay humanap na lang tayo ng damit. Ang tawag doon sa panali kasi ay jersey. So yun ay mga tela, damit na ginagamit sa pantali sa ating paglalastay na yan. So, nag-improvise na lang kami kasi maabala pa tayo, baka hindi tayo makatapos ng ating nilalastayan pag tayo bibili pa sa bayan. Kung di ako nagkakamali, 80 pesos per kilo ng ating ginagawang panali na yan. Kaya ito naman, damit din lang naman siya, kumanap tayo ng ating lumang damit, then nag-i-improvise na lang kami. So, ganito lang yung ginagawa namin. So, ito. Yan, panali na siya. So, bakit jersey ang ginagamit na panali? Marami namang pwedeng gamitin, katulad ng tanse, na mas madali kasi gawa na puputulin na lang siya. Bakit mahanap pa tayo ng jersey? So, ginagamit natin itong damit, itong jersey na panali, dahil siya ay elastic. So, nahahanat siya. Pag napatali kasi ito doon sa ating kawayan, na medyo banat siya, hindi siya basta-basta lumuluwag. Kasi usually, ang kawayan natin na mga tulos, pag nainitan siya, pag kinuhang sariwa, siya ay kumukupis o lumiliit. So, naging dahilan, pag tansi ang ginamit natin, ay lumuluwag yung pagkatali. So, ang tendency, pagka lumuwag, bababa siya. Lalo na at pag meron ng halaman dun sa ibabaw ng ating lastay. Pagkakaroon siya ng weights o ng bigat, kaya ang tendency, bababa siya. Kaya ang ginagamit natin na panali ay katulad nito na mga jersey kung tawagin, o damit o tela na pantali dun sa ating lastay. So ganito yung aming ginagamit dahil nga ito yung aming kinasanayan at nais ko lang ma-share kasi hindi naman lahat ng farmer ay pare-pareho ng ng ginagamit, iba-iba rin. Kaya hahanapin natin kung alin yung pinaka-effective, alin yung mas maganda, siyempre yun yung ating gayahin. Ito lang, pinapakita ko lang ito para sa ganun makapag-share ako dun sa ginagamit namin at paanong paraan kami maglastay. So, ito yung isang nais kong ma-share sa inyo para sa ganun subukan nyo at nakakasigurado ako na pag itinali natin sa kawayan, hindi ito basta-basta bumababa. Hindi siya basta-basta lumuluwag para bumaba dahil nga siya ay elastic. So, yun yung katangian ng ating jersey o nung tela na ginagamit natin sa paglalastay nito. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano yung pagtatali ng ating mga kasama. Paano sa ganun mapanood nyo, matutunan din ninyo kung paano magtali. So, yun lang. Update ko kayo. Maraming salamat and happy farming! Ito yung mga nagawa natin kanina. So, ayan. Mapapansin nyo. Nahanat siya. Elastic siya. Para siyang may pagkagoma. Kaya pag napatali, mahigpit. So, yun yung katangian ng jersey. Pinapakita ko sa inyo na after nung ating ginawa, so, dahil mahaba siya, pinuputol-putol pa niya yan. At ayun, halos ganun kahaba lang. So, ibig sabihin, marami na rin siyang makukuha, magagamit. Dahil pinuputol pa niya yung ating jersey. Ngayon. Ganun lang kabilis. Ayan. Dun sa kabila. Then, kuha dun sa kabila. Balik. Kuha uli. Then, lock.
Ganun lang naman kadali. Simple yung paggamit niya. Siyempre sa mataas naman, ganun lang din. Isa naman yung sistemang ginagawa. Lalakbo sa kabila. Hulihin. Yan. Huli. Then, lock. Ganun lang kadali yung paglalastay dito. Ito, para mas kitang kita ko, close up natin. Yung balik ulit, then lock sa baba. Tali lang yun, punta rin sa kabila, then kabilaan lang hanggang sa umiksi yung ating tali. Then pag medyo maiksi na, lock na. Sigurado nang matibay ang ating lastay. Hindi na siya basta-basta, hindi na siya bababa dahil elastic nga yung sinasabi ko kanina. Elastic yung ating jersey. Yun ang paraan dito ng paglalastay. So ganun lang, hanggang dun gagawin pa namin. Sana matapos namin ngayong araw. Thank you.